Natatandaan nyo ba to? Dito ako pumesto. Nakaraan video ko. Dito ako pumesto eh. Dito ako nagbibideo nun. May ilaw ako. Ngayon, si Shadowline ulit. Ayan, paikot ulit. Maraming binutas dito eh. Ayan o. So, para sa mga ilaw. Apat yan. Ayan. Ayan. Apat yan. Tapos, ganito ulit yung gagawin ko sa Shadowline. Tignan nyo. Kailangan laging malinis yung Shadowline, yung masilya ng boral. Ayan o. Yung banda rito sa kaliwa. Itong sa kanan sa sa pader. Kailangan laging malinis yung masilya niyan. Kasi pag natuyo na siya, matigas na siya, yung boral, matigas na, mahirap na liyain. Sabi ni Foreman, hindi ko na magagawa yung sinabi ko nakaraan na yung mga siwang ng Shadowline sa pader ko kukunin, mamasilyahan. Sabi niya, masilyahan ko na lang daw sa pinaka-Shadowline niya, sa taas. Hindi na sa wall. Kaya nga lang, ito kasi, ito napakalaki ng siwang niya. Ayan. Ang laki, diba? Kitang-kita naman na malaki yung siwang. Kung sa Shadowline ko siya mamasilyahan, ang laki ng diferensya, kitang-kita. Tsaka magkakarak siya agad. Tapos, ito pa yung sinabi ko nakaraan na yung nagkakabit nitong plastic na to. Hindi ko pa rin search sa to eh. Sa Google to eh. Kung anong tawag dito. Ito, maalugal. Ayan. Kita ba? Kitang-kita naman, di ba? Nakalundo siya. Tapos gumagalaw. Ayun yung sinasabi ko na kailangan lagyan nila ng black screw dito sa may mga butas para hindi gumagalaw. Pwede yung lagyan ng black screw eh. Sabi ko nakaraan, okay lang yung sa gitna, pero kung kaya naman gawin ng maayos, di ba? Bakit hindi? Gawin na lang ng maayos. Lagyan ng black screw para hindi naglulundo. Kasi mahirap yan eh. Lalo na sa mga sulok nga, yung mga kantuhan. Ito, nasa labas. Ito. Ayan, nasa labas na yan. Kailangan yan hindi nakalundo. Kung sakaling nakalundo man, kaya ko naman gawa ng paraan. Kaya nga lang, siyempre, di ba trabaho pa rin nila yun? Hindi naman porket. Kasi pag pangit kalalabasan yun, sa pintor masisisi yan. Baka meron din silang kasabihan na kaya na ng pintor yan. Pangit yung gano'n Lahat na lang iaasa sa pintor. Alam ko mas mataas ang rate nila kaysa sa amin. Mga mason, karpintero. Kasi itong nagkakabit ng gypsum board na to, alam ko mas mataas ang rate nila kaysa sa aming mga pintor. Pero bakit ganun Lagi nila sinasabi, kaya na ng pintor yan. Parang, bakit? Naguguluhan ako Naguguluhan ako sa ganung style Kaya na ng pintor yan. Kaya na ng pintor yan, pero mas malaki yung rate nila kaysa sa amin. Parang napapaisip ako, tama ba yun? Tama ba yung ganung kasabihan nila? Kaya na ng pintor yan, pero di nila maayos yung trabaho nila. Ako lang ba yung napapatanong ng ganun?
Siguro hindi, no? Marami rin kasing pintor na ano, makaka-relate sa ganong style na lagi nilang sinasabi, kaya na ng pintor yan. Kung kaya na ng pintor yan, huwag ka na kaya magtrabaho. Kami nagagawa niyan. Kami na yung magpapalitada ng pangit. Tapos sasabihin, kaya na ng pintor yan. Ba't kaya gano'n? Mas mataas pa yung rate niyo sa amin yan, ha? Pahig nga ako nun, eh. Mula labor hanggang skill. Kahit anong position sa trabaho, pahig ako pare-parehas yung rate, eh. Pero dapat 800. Siyempre, laki. Ang mahal-mahal na ng bilihin ngayon. Pare-parehas 800 para pare-parehas masaya, di ba? Kung iba kasi, kupal yung iba, eh. Sasabihin lang nila. Mas may alam ako dyan. Bakit pare-parehas ang rate natin? Tangin na, yung mason tsaka yung labor, kayahay lang kaya yung labor. Marunong sila pero kayahay yung yung mga skilled na labor. Ay, yung labor. Engot, eh. Mas hayahay yung buhay ng mga mason, yung mga skilled na gano'n. Kasi sila palitada na lang ng palitada. Semento na lang ng semento. Mas mahirap yung para sa akin kasi. Mas mahirap yung sa labor. Kasi sila yung nagbubuhat ng semento. Nagbubuhat ng buhangin. Naghahalo. Ang sakit kaya sa balakang, sa likod, maghalo ka ng semento. Kasi na-try ko yun dati, halo-halo lang. Putang yan, sakit sa katawan, eh. Kaya yung mga labor, ang lalaki ng katawan. Pansinin mo yung karamihan ng labor. Ang lalaki ng katawan nila. Kala ng iba, pag construction worker ka, macho ka na. Hindi nila alam mga labor yun pag ganun. Kasi yun yung mga nagbubuhat ng semento. Ilang kilo yun? Alam ko 40 kilos ang isang bag ng semento. Tapos may buhangin pa silang bubuhatin. Meron ako nakasama dati. Na siya, dalawang matanda. Parang nasa 70 plus na yata yun o magsa-70 plus. Ay, magsa-70, mga ganun. Pero malakas pa rin. Okay na, bumubuhat pa ng punong balde na semento. Kaya niya pa, eh. Ang lupit nun. Pero yun, labor lang siya. Malamang mababa yung sweldo niya. Pero isip-isip ko hanggang kailan kaya niya makakayang magtrabaho ng gano'n. Siyempre matanda na yun. Pero bilib ako, ang lakas. Ang lupit. Bumubuhat ng ganun kabibigat. Semento, buhangin. Pag pinaghalo-halo na yun, siyempre sila pa yung maghahalo. Sila yung maghahalo. Hindi ang bigat nun. Semento, buhangin. Tapos may tubig. Yung iba may graba. Ang bigat nun. Yun ang pinakamahirap na para sa akin. Kaya dapat yung mga labor matataas din ang rate niya. Kumbaga parehas ang bigay. Pahig ako ng pare-parehas bigayan. Dinuguan. Paborito ng to, eh. Paborito ng mga malulupit. Kasi ito, patis. Ayan, dinuguan. Pagkain ko ng ng mga malulupit, eh. Ang malulupit yung mukha. Wala akong wala akong ibang video, eh. Kaya ibang video, putol-putol, eh. Pag may naiisip ako, kaya habang nagtatrabaho ko, hindi naman pwedeng, video to.
May naisip ako maganda o video agad. Hindi mo pwede yun kasi baka makita ako dito ni ano eh. Nila sir, mga engineer. Safety. Siyempre, hindi naman pwede yung pag nahuli ako. Ba't yung cellphone ka? Hindi sir, video lang. Hindi pwede yun, di ba? Mayayari ako. Kaya konti-konti lang yung video yung nagagawa ko. Trip-trip lang. Ayan o. Patis na may kalamansi. Tapos may siling ano. Siling pula. Yung isa pula, yung isa red. Ayan. Nakaraang huling video ko, ulam ko ano. Leeg. Leeg ng manok. Eh ngayon, biyernes ngayon. Tangina, sweldo, sahod. Sahod namin biyernes eh. Ang tinanong ko sa anak ko, "Aray ka, anong gusto mong ulam?" Siyempre alam ko na yung sasabihin ko na agad. Gusto mong hipon? Eh gusto nila yun eh. Pareha sila eh, mama niya eh. Gusto nila ng hipon. Yung nilalagyan ng ano, yung buttered shrimp ba yung tawag lang? Nilalagyan ng dairy cream yata yun. Masarap naman yun. Kaso, hindi ko siya hilig katulad nila. Na mahilig masyado sa hipon. Ito malapit oh. Dinuguan na may patis. Buti na nga lang yung isang kasama ko dito, no? Hindi ako iniiwan. Hanggang ngayon, tapat siya. Ayan. Diba? Tapat. Nakatapat sa akin. Ayan ang mga pipiliin yung kaibigan. Tapat. Kahit di nagsasalita. At least tapat. Hanginan ka pa. Sabi ng anak ko ng bunso, yummy. Ito, yummy. Yummy. Sabi ko rin nakaraan, kahit anong masilyaliha pintura natin dito, marami pa rin magbabago. Katulad yan, mga ganyan. Nagbubutas. Tapos yung sa gilid yung ano, yung paglalagyan ng kortina. May space kasi yan eh. Para paglalagyan ng mga kortina. Nakaraan okay na yan. Eh, sabi daw nung may-ari, parang nalilitan daw siya sa space na ano, lapad ba? Ang ginawa, pinalaparan palalo. Kasi mas malalaking kortina yata ilalagay. Mas malapad. Anong kortina kaya ilalagay yan? Trapal? Lona. Mga nilalagay sa ano? Nilalagay sa CR ng mga squatter. Manipis. Kaya kayo. Gusto ko pumasok sa ano eh. Mga pang matagal ng trabaho. May mga benefits. Wala kang benefits eh. Pag nakapasok ng kumpanya, kahit matagal na ako nagtatrabaho,
Hindi ko pa naranasan yun kahit isang beses. Dinuguan. Parang lasang suka. Suka. Lasang suka. Parang ano na to eh. Nilagay sa rep. Masarap to kapag ano. Halimbawa, bagong luto. Sarap malasa. Pag lumilipas na kasi yung araw, ito nilalagis ng sarap kasi iinitin ulit. Lalagyan na ng suka. Nag-iiba na yung lasa eh. Lasa ang paksiw na eh. Pero okay naman. Masarap naman. Kaya naman kumain ka ng ano, yung sabon, nilagyan ng ketchup. Panood ko yung nakaraan eh. Tok mo, lampuda. Parang papansin ng dati yung mga. Gawin niya kaya yun ng ano, dati pa, di pa uso yung may mga camera. Pwede sa gitna ng basketball court nila. Tapos kain siya ng ano, sabon. Sawsaw niya sa ketchup. Pagtatawa lang siguro niya. Nakapetang uminom ng gas. Okay na. Ewan ko kung nilulunok niya yun. O baka yung hiya na lang yung nilulunok niya para sa pera. Ito masarap pagkain ng tao. Hindi magpapatato uli mamaya. Mamayang gabi pag uwi ko. Buti nga naruto ako magtato eh. Kahit pa paano, minsan ibang pambayad ng utang. Pang grocery. Basta yung mga pampamilya na gustusin. Buti na lang may ganun. May tato. Kung aasa lang ako dito sa construction, wala. Gutom. Siguro, sweldo ko ng isang taon, so sweldo ng mataas dito. Kung ikukumpara mo, sa isang taon na dire-diretso, siguro makakabili ako ng cellphone. Isipin mo, siyempre may anak ako. Siguro yun lang mabibili ko, cellphone. Pero yung mataas, anong mabibili niya sa loob ng isang taon? Isipin mo. Kotse, motor, maganda. Hindi pa ako nangungupahan yan. Kasi nakikita na ako sa mga kamag-anak ko. Paano kaya yung mga nangungupahan? Sa laki ng bilihin yan. Mga presyo.
Kailangan talaga. May mga distractor na iba. Sana nga tumaas yung sweldo namin. Ayan. Taas na ng bilihin yung sweldo. Ganun pa rin. Ang gastos namin sa isang araw, 500. Siyempre, dadaling ko 100. Daw ng anak ko, 50. Siyempre, kakain pa sila ron. Kain sila ng tanghalian. Merienda. Eh, magkano yung isang ulam? 60, 70. Magkano yun? 100 sa akin, 50 sa anak ko. Mga 60, 70 yung ulam. Di 200 plus na. Kakain pa kami ng gabi. Siyempre, mas malaki yung ulam sa gabi. Bibili pa ng bigas. Magkano bigas? 60. Magkano lang araw ko? 650. Ito sabihin ng iba, okay na yan kaysa wala. Yun din yung gusto kong mawala eh. Yung kasabihan na ganun, pwede na yan kaysa wala. Tanga, lagi na lang nagtatsaga sa ganun. Di ba pwedeng ibigay yung nararapat na sweldo sa tao? Kaya yung iba nag-a-abroad na lang. Kasi kung maayos yung pasweldo rito sa Pilipinas, puta, wala naman mag-a-abroad eh. At kapalalayo kung maayos naman yung sweldo sa Pilipinas. Yun nga lang, hindi maayos, kaya ang daming lumalayo. Lalo na kung hindi nakapag-aral maigi. Kung walang pampaaral, kasi pilihan mag-abroad. Siyempre, para kumita ka mas malaki, abroad ka na lang kaysa magtiyaga sa Pilipinas. Lagi na lang ganun, no? Ako maganda mag-rate na lang talaga lahat eh. Mula labor hanggang skill. Pinakamababa hanggang sa mataas. Hanggang sa forma. Dapat pare-pareho lang. Kahit 800, pwede na yun. Kasi yung ibang foreman, lalo na pag general foreman, hindi na nagtatrabaho. Ganyan-ganyan na lang. Dami mo nga alam. Tapos hindi ka naman nagtatrabaho. Yung say-say nun. Boka-boka lang. Para ka lang nakaupo sa wheelchair. Tapos mataas pa sweldo nun. Hindi nagtatrabaho pero mataas yung sweldo. Naisip mo yun? Pero yung labor, okay lang yan. Laki na ng katawan. Eh. Pwede na mag-macho dancer eh. Kakabuhat ng semento eh. Ba't doon ko pa tinakapon yung kahit. Nagkalat pa ako ah. Meron na akong kasama eh, nakaraan. Hindi naman nakaraan, matagal na siya. Kasama ko siya mga 2020. Pero ngayon hindi namin magkasama eh. Ano siya? Labor siya eh. Sabi ko, pre, bata pa siya, parang kasing idarang ko lang din. Sabi ko, pre, dapat nag-aaral ka ng ibang skill na trabaho.
para hindi laging mababa sweldo mo. Kasi ang trabaho niya, tagawalis, hakot basura, tapon basura, buhat dito, buhat dun, alalay dito. Kumbaga, ang dami niyang ano, palipat-lipat siya, tapos mababa lang sweldo niya. Tapos mabigat pa yung trabaho. Pabuhat-buhat. Sabi ko sa kanya, mag-aral mo ka, mag-practice ka ng ibang ano, trabaho, skill mo. Baka mamaya magaling ka magmason, magaling ka mag-electrician, mag-electrical, mga ganun. Tapos tataas pa yung sweldo niya. Saan ka pa? Doon ka na, di ba? Tanga. Ewan ko lang ngayon kung nag-aaral siya ng ibang trabaho. Kasi naaawa ako sa mga ganun eh. Yung iba kasi matatanda na tapos labor pa rin sila. Siyempre, di ba? Mababa yung sweldo tapos mabigat yung trabaho. Naaawa ako sa mga ganun, yung mga matatanda. May matanda dito eh. Kaya nga lang yung matanda rito, hindi na siya pinagbubuhat. Pinagwawalis-walis na lang siya. Walis-walis. Ay, ito pala. Sa mga labor tsaka sa mga mason. Pag yung iba kasi na labor tsaka mason, ang hilig nila mag-wisik-wisik ng tubig. Kahit may masilya, may pintura na, wisik na sila ng wisik ng tubig. Tapos wawalisin nila. Yung nangyayari dito, dumudungis. Ano, hindi pa masyadong madungis to, pero may mga nakaraan talagang madungis. Pinasabihan ko na kay foreman yun. Yung iba. Basta marami rito na ganun, marami sa iba pa. Wisik sila ng wisik, hindi nila iniisip madudumihan yung pintura. Pero tanga, kung ikaw naman may isip eh, alam mo na dapat yung mga ganun. Pero dapat talaga yung sweldo, no? Mapataas. Maganda sa buhay. Para hindi manghihinayang ka umabsent. Tanga, sayang naman yung 800 na sweldo ko kung ma-absent ako. Ganun dapat, tanga. Sweldo ka ng 600, 650, 700 nga lang, anim pa eh. Kung 800, nakakapanghinayang umabsent nun. Siyempre, puta. 800 ka na, absent ka pa ba? Ako absent ako nun, depende kung may magpapatato. Pero kung wala naman magpapatato, syempre, sisipagan ko yun. 800 na yun per day. Sa 8 hours, di ba? 800. Pwede na sa akin yun. Sa panahon ngayon sa mga susunod na taon, ay kung tumaas pa yung mga bilihin lalo, syempre, dapat tumaas din yung sweldo. Ito yung trabaho rito, sinaga ko lang to kasi malapit lang sa amin to eh. Kaya kahit 650, pinatulang ko na. Tsaka pang matagalan to. Depende na lang kung walang demonyong mga ngupal. Init, magpapahinga na nga muna ako po. Ganun.